So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So yun na nga guys, diba? Katatapos pa lang ng meeting, sideline meeting ni Pangulong PBBM at nitong ni Xi Jinping. Tapos ngayon, makikita ko tong balitang to. Talagang literal na mapapasabi ka na lang na wala na talagang ginawang tama itong lahi nila Xi Jinping. Itong mga kapwa niya Chinese. Well, para din naman kasi tayo nakikipag-usap sa mga sinto-sinto, ano. So anyway, wala na talaga silang ginawang tama. Nakikita niyo yan? Yan, no? Chinese, 6 kasabwat, nabitag sa website scam. Okay? Usapang scam. Wala na talagang ginawang tama. Biruin nyo ba naman guys, gumawa ho itong mga Chinese na to ng isang website scam para ho gamitin sa pang-i-scam sa mga tao dito sa bansang Pilipinas. So anyway, ganito yung kwento nun guys. Merong isang web designer na Pinoy. So inutusan nitong Chekwa na to na itong Pinoy na to gumawa ng website scam. So, meron silang napagkasundo ang presyo na tumataginting na 500,000. And then, nung nakagawa na itong Pinoy na to ng website scam, ang binigay lamang ho ay 150,000. O imagine, talaga nga namang uto-uto din yung Pinoy na gumawa, yung web designer na yon. So, nung 150 lang daw yung binigay nitong Chekwa na to, sabi niya bakit kulang? Ang ginawa ng Chinese, gumawa ka pa ng isa para ibigay ko na sa'yo yung presyo. And then, itong Pinoy na to, ayaw nang gumawa. Kasi parang, syempre, nauto na siya once, di ba? Ayaw niya na magpaulit. And then, nung hindi na siya pumayag, na gumawa siya ulit ng isang website scam, ang ginawa nitong Chinese na to, pinagbantaan ang kanyang buhay. Di ba? Nakakaloka. Ganyan talaga yung ugali ng mga Chinese, no? Mapag West Philippine Sea man yan, hindi marunong lumihis. I mean, hindi marunong umistedi sa napag-usapan. Gaya ng pag-meeting nila ni PBBM at ni Xi Jinping. Gusto ni Xi Jinping na makaisda ang dalawang bansa sa teritoryo na yan. Eh, in the first place, hindi naman sa kanila yan, 'di ba? So, talagang literal na pag nakikipag-usap kayo sa Chinese, isa lang yung masasabi ko, parang nakikipag-usap kayo sa sinto-sinto or sa baliw na tao. Kasi yung mga taong yan, walang isang salita. Hindi marunong tumupad sa istorya. So anyway, nahuli na ho itong Chinese na to, nasa kustodiya na siya. Pero basahin natin ng kwento. Isang Chinese national at 6 pa nitong kasabwat na nag-hire ng tao para gumawa ng website na gagamitin sa pang-scam ang inaresto sa Baclaran, Parañaque City. So, arestado na itong Chinese na to kasi matilok eh. So, anyway, sabi pa dito, sa ikinasang entrapment operation ng National Bureau of Investigation at National Capital Region Police or NCRPO, naaresto ang Chinese national na hindi muna pinabatid ang pagkakakilanlan. Dapat naman ipabatid na lang sana yung pagkakakilanlan, no? Para alam namin at maging aware na ho yung mamamayang Pilipino. Kasi itong mga Chinese na to, hindi sila patas lumaban. Kaming mga mga normal Pilipino, nagtatrabaho kami para may pangkain kami, may pangtustos ako sa araw-araw na pamumuhay ko sa mundong ito. Matustusan ko yung pangangailangan ng kapatid ko, ng pamilya ko, 'di ba? Nagtatrabaho, nagpapawis, 'di ba? Alam niyo 'yun, yung hirap, yung hard work na ginagawa ko para kumita ng pera. Tapos itong mga Chinese gagawa lang ng isang apps, website na gagamitin para manlamang sila ng tao. Imagine that. Nasisigmuran nyo yun, nakakain nyo yun, yung sentimo ng piso, yung value ng halaga ng perang na-scam nyo, nakakain nyo yun. Alam nyo guys ang perang hindi pinaghirapan, madali lang yan maubos. Ako nga, sa totoo lang, kahit umuulan, pumupunta pa ng bukid para bisitahin yung mga yung kopras ko sa mga nyog. So, kahit nga yung bao, inuuling ko pa yan para lang ibenta ko, para may pang-foods kami kada araw. 'Di ba? Tapos kayo, mga Chinese, manlalamang kayo? 'Di ba? Kakaloka. Nilamangan nyo na nga kami sa West Philippine Sea na kahit hindi naman sa inyo, pati ba naman mismo dito sa land mismo namin, nandito na nga kayo, pinayagan na nga kayo pumunta dito sa lugar namin, tapos gagawa pa kayo ng kabalbalan. Katulad din nung nakaraang nakaraang news na meron ng mga sleeper cells
dito sa bansang Pilipinas. Kasi yung mga sleeper cells na yan, nag-aantay na lang yan ng utos ng mga nasa taas kung sino yung kanilang ipapachibog. 'Di ba? So, grabe kayo, ang simple lang gumawa ng karahasan sa inyo para kumita kayo ng malaki. Samantalang kami mga mahihirap, nagpapakapagod, dugot, pawis namin ang inaalay namin para may pangkain kami. Tapos, lalamangan nyo kami, hindi kayo patas lumaban. So, deserve nyo naman na mahuli kung sino-sino man itong mga hinayupak na to. So, napag-alaman na isinuplong ng isang web designer ang illegal na aktibidad ng nasabing Chinese na nasabing kinontak siya ng dayuhang suspect para gumawa ng website para sa pang-scam operation. So, pinangakuan siya ng suspect na babayaran ng kalahating milyon kapalit ng paggawa ng website. Pero nang makagawa ito, 150,000 lamang ang ibinigay ng Chinese. O, di ba? Walang isang salita. Para talaga kayo nakikipag-usap na to sa sinto-sinto. At sinabihan nito na gumawa muli ng isa pang website na gagamitin din sa kanilang pambubudol bago ibigay ang napagkasundoang halaga. Di ba? Ikaw na web designer, nabudol ka na in the first place. So, ngayon, ito yung catch dito. Natakot ang web designer matapos siyang pagbantaan na patayin kapag tumangging sumunod sa utos ng dayuhan. Kaya nagpa siya itong magsuplong sa mga otoridad. Dapat itong web designer na din to, bigyan din to ng lesson. Kasi imagine, kung binigay sa kanya ang halaga ng 500,000, edi gagawa at gagawa pa yan ng pang-scam. So, dalawa dapat yung managot dito. Hindi lang yung Chinese, dapat yung Pinoy din na web designer na himudpwet din sa mga Chinese na to. So, guys, hindi ko kinakampihan ang kapwa natin Pilipino kasi alam niya naman na mali ang ginagawa niya. So, although may Chinese na kasapi, kasi Chinese naman yung nag-contact sa kanya para gumawa ng website, pero mali pa rin ang ginawa niya na gumawa siya ng website scam. So, dapat maparusahan itong Pinoy na to para hindi na din umulit kung sakaling utusan pa siya. So, sa operasyon, naaresto ang Chinese at 6 na iba pang kabilang ng mga minor de edad na anak ng dayuhan na may hawak pang baril. Uy! Kakaloka! Nakaka-turn off! Na-recover din sa operasyon ang laptop na naglalaman ng website na ginagamit sa pang-i-scam. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng NBI Crime Division ang mga dinakip. So, kaya din mga mamamayang Pilipino, payo ko lang sa inyo dahil nauuso ngayon yung hacking, scamming. Make sure nyo naman na bago kayo magpindot sa mga link, siguraduhin yung legit yun. Kasi kung pindot-pindot lang kayo ng pindot, nako, wag, madadali kayo. So, advance lang ho akong mag-isip. Kapag mga pinaghihinala ang mga website na hindi naman dapat pindutin or unusual na lumalabas sa notification nyo, huwag kayong pindot ng pindot kasi may scam kayo. Kawawa kayo, guys. So, anyway, yun lamang ho, guys. Syempre, diba, kalahi ito ni Xi Jinping. Kailangan natin itong ibalita na itong mga Chinese na to, talagang grabe kung mapanglamang ano. Kahit din yung leader nila mapanglamang. Kahit din, well, syempre, ang namumuno mapanglamang, di yung mga tao din yung mga mapanglamang din. So, what do we expect? Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Miwa Alicia. At nagbabalaglat na ka sa ating panibagong video.